Dahil nga sa sunod-sunod na pag-ulan nito mga nakaraang araw at nagkaroon pa nga ng bagyo dito sa Taiwan at hanggang ngayon ay hindi pa nga rin tumitigil, ay naisipan nga namin ni Jollibee na mag-hotpot nga kami ngayong araw. Kahit pa nga napakadami na nga namin nakainan na hotpot ni Jollibee ay na-overwhelm pa nga din kami sa sobrang dami ng pagpipilian. At makakasiguro pa nga kayo na fresh nga ang ilalagay nyo sa hotpot nyo dahil nga sobrang lamig nga ng section na ito. At bukod nga sa mga gulay, noodles at hotpot ingredients nila ay meron din naman kayo mga pagpipilian na napakaraming sausawan. Kayo na nga lang ang bahalang mamili o paano nyo nga sila paghahalu-haluin. Eto ngang lugar na ito, ang sinasabi ko nga sa inyo, nakagagawa nga lang noong mga nakaraang buwan. Sobrang hilig na nga ng mga Taiwanese at isama mo na nga rin kami mga OFW na nahihilig nga sa hotpot ay meron na nga 4,000 to 5,000 establishment in counting ang buong Taiwan. At take note ha, 87% dito ay single owner operations. At dahil nga nasa oldest city tayo, which is Tainan, ay hindi rin naman sila magpapatalo dahil meron na nga silang 100 plus more na hotpot nga dito. At kasama nga ito syempre itong Qinghe hotpot na meron na nga 4 branch dito sa buong Tainan. At sa mga nagsasabi nga na medyo malayo nga sa inyo ang Xinxi, ay meron din naman tayo sa Anan flagship branch, yung Kangdangqiao branch, yung Kangdawan branch. Oh, disclaimer lang ha, hindi po ito sponsor. Kaya naman ano pang inaantay nyo? Mag-hotpot na rin kayo. Ako si Sha, isang OFW dito sa Taiwan. Tara, kain tayo. Simula nga nang dumating nga ako dito sa Taiwan ay sobrang nagiging paborito ko na nga ang hotpot. Sa hotpot nga na ito ay na-overwhelm nga ako dahil hindi ko nga alam kung ano mga pipiliin ko. Eh kasi naman no, 40 to 60 varieties of fresh greens nga ang pagpipilian. Samahan mo na nga ng hotpot ingredients na may kasamang noodles. Diyos ko, kahit naman sino malilito. Kapag kumain nga kayo dito ay kailangan nyo nga mag-QR code. At kung nahihirapan pa nga din kayo kahit gumamit na nga kayo ng QR code dahil puro Chinese nga ang mga nakasulat, ay call a friend yan, call a friend. No worries nga guys, dahil sobrang friendly nga at sobrang babait nga ng mga service crew nila dito. Bago pa nga tayo magkalimutan, ay dumating na nga yung mga order namin. Si Jollibee nga ay milk hotpot nga ang in-order niya at ako naman ay walang kamatayang kimchi. Diyos ko Lord. Siyempre, kumuha na nga rin kami ng mga ibang naming ihahalo doon sa hotpot namin. Kayo nga ang kukuha, katulad niya ng mga nakita nyo kanina. Abe, Diyos ko, kung sinabi lang naman ni Jollibee na dito kami pupunta, di sana nagsinigang na lang ako. Parang napansin ko at kahit ako na nag-edit ako ay puro mga pangsigang nakuha ko. Siyempre, nakakaluwag-luwag naman kami ngayon at nakaka-LL ay papakita nga namin. Kumuha rin naman kami ng Wagyu. Sobrang sulit nga yung pagkaka-order namin diyan dahil makikita mo talagang sobrang fresh nga at pulang-pula pa nga yung karne. At doon sa mga nagsasabi nga na piling pasarap nga lang kami at piling mayaman na kung saan-saan nga kami kumakain. Hoy, minsan lang kaming kumain dito, no? Siguro deserve namin to. Sahod namin to. Abay po, Karis, kay hindi naman pera mo yung ginagamit namin pambayad din eh. Kung makapag-react kaya akala mo ikaw ang nagbabayad. Abay, bakit hindi mo na lang i-enjoy yung sarili mo? Oo, enjoy the life. Huwag kang bitter, magsinigang ka. Charot. Abay, pagkapait-pait naman ng sarili mo. Kapait-pait ng buhay mo. Konting asim naman dyan. Abay, pare-parehas lang naman tayong OFW. Huwag naman tayo maghilhan pababa. Abay, kapag may nakita kang nakakaangat-angat sa iyo, dami mong sinasabi. For example na lang, sa mga OFW, mahilig nga sa gold. Isa na ako doon. Iba naman ay kapag may nakita namang napakaraming gold sa katawan, hayaan mo na lang, ma-inspired ka na lang. Hindi yung napakadami pang sinasabi at ibibriefing mo pa yung mga bagong OFW. May nanalaman ka pang pag-briefing at sasabihin mo pang, makikita mo yun, naninilaw. Ano naman ngayon kung hinehepa na, pera mo ang pinambayad. Alam nyo, hanggat hindi kayo nagbabayad at hindi sa inyo nangungutang at pera niya ang pinambabayad niya, ay wala na kayong pakialam doon. Hanggat hindi kayo nahihirapan huminga, investment niya yun eh. Kaya nga sobrang saludo talaga ako at taas kamay talaga ako dun sa mga OFW na dito pa nga lang sa Taiwan ay talagang sinisecure na nga nila ang future nila at ang paraan nga nila ng pag-iipon ay gold. Kaya naman dun sa mga OFW na mahilig nga mag-invest, lalong-lalo na nga sa gold, ay isuot natin yan mula ulo, mukhang paa, hanggang paa. Hanggat tayo nga ang nagbabayad at hindi sila ang nagbabayad, wala tayong pakialamanan. So yun lang guys, ako to si Sha, isang OFW dito sa Taiwan. Please follow, like, and share my video para sa mga lugar pa nating pupunta at mga pagkain pa nga nating matitikman. Bye!